O yes, tama ang nakikita nyo, nakalabas na naman ang kapatagan yan si ate girl. Huy, ano bahay nyo? Bundok? Panibagong araw, panibagong ganap na naman sa buhay ng babae na yan. Pero wag na muna tayo maglinis serye, medyo nananawa na din ako. Napapagod pala sa mga kalat na to. Kaya samahan nyo na lang yung babae na yan na humilata buong maghapon. Hala, hindi. O baka maniwala kayo na sanay talaga yung humilata maghapon, hindi ganun yan si ate girl dahil kumikilos muna yan sa bahay bago maghila-hilata. Ayan, inayos ko na nga yung hinigaan ko at nilikom ko na nga. Gabi kasi yung daddy is ko nyo sa trabaho at naisipan nga namin ni Ian na dyan nga kami matulog sa may sala. Parang okay naman yan, naisip namin ni Ian na dyan nga kami sa sala matulog dahil sobrang tipid dun sa kuryente, 2 kwarto ba naman yung walang umaandar na kuryente sa taas. Kasi yung kwarto ni Ian sa kwarto namin ng inyong daddy is ko at hindi nga nakakatulog yun nang hindi bukas yung aircon, kaya naman buti na papayag ko na dyan nga sa sala matulog. Kung malinis yung hinigaan ko, lumabas nga ako para nga ibilad sa initan etong mga pinaglalabahan kong damit. Kasi naibilad yan, hindi talaga yan naarawan at dyan. Kung nga pinaglalagay, dikit-dikit yan kasi baka biglang umulan. Nako, pag naulanan lang naman yan lahat sayang yung tubig at saka sabon. Hindi naman tayo mayaman para mag-aksaya, diba? After ko maibilad sa initan yung mga damit, ayan at nagdiretso na nga ako sa banyo para makaligo dahil may lakad nga yung pamilyang yan for today's video. Huwag nga ng daddy ngayong araw pero nako, wag kayo dyan dahil yung sahod ay tuos na talaga sa isip at kulang na kulang pa talaga yung sahod ni daddy ngayong araw. Ay stress, dagdag mo pa nga yung tao na wala nang ginawa kundi mga ako na ibabalik yung pera pero hindi naman tumutupad sa usapan. Kaya yung pagiging dragon ni ate girl ay nako, malapit-lapit na talaga mag-activate. Nadaan na nga lang ng babae na yan sa pa-makeup para naman hindi siya magmukhang stress at haggard. Ang totoo naman na stress na talaga yan siya. Nagpasa-stress ko tong mag-amang to, tingnan nyo naman, ang tagal-tagal ko nag-makeup pero hindi pa talaga sila nakakapag-asikaso ng sarili nila. Pero hindi yan siya para maging dragon dahil sahod lang naman ni Mr. ngayon. Hahaba ng babae na yan yung pasensya niya kasing haba ng tulay sa China. Habaan lang yung pasensya pero hindi magpapakabag, magse-cellphone na lang din yan siya. Kasi ma-activate yung pagkadragona niyan kaya ayan, nag-cellphone na lang yan siya para maiwasan yung pagbuga ng apoy. Sawa din naman yung mag-daddy na mag-gadgets kaya eto, fast forward, naglalakad na nga kami papunta sa Cebuana para nga makasahod ng daddy. Kung nga alam ko hanggang kailan natin makakasama sa vlog ko sa Cebuana dahil wala pa talagang ATM sila daddy. Pagdating nga namin, nag-fill up agad ang daddy ng form at ang lokong to, naiwan pala sa ID niya yung tracking number. Ang tagal talaga namin sa labas ng Cebuana, napakainit pa, kumuntik ng lumutong si ate girl. Ano ka, lechon? After ng kalahating oras, nakuha din naman agad ni daddy yung sahod at nagtingin nga lang siya dyan sa labas ng Cebuana ng short pero wala nga yan siyang nagustuhan. Pagkamaharte kasi yan sa mga susuotin niya, lalong-lalo na sa sapatos kaya naman hindi ko nga nireregaluhan yan. Lang din kami dito sa bilihan ng street foods dahil kapag lumalabas kami, ito talaga yung mga kinikrave namin. Aminin nyo, ibang-iba talaga yung lasa kapag magluluto kayo ng mga yan sa bahay kesa yung bibili talaga kayo sa mismo nagtitinda ng street foods. Sa taste different talaga. Huy, napapa-English pa yan siya. Ilang netong nabilhan naming street food sa tapat ng Unison sa may Parian, guys. Tingnan nyo naman, meron na talagang karatula ng mga presyo at hindi na kayo magtatanong mayat maya. O paano, hanggang dito na lang muna, meron tayong part 2. I-follow nyo yan siya para sa mga next mini vlog. Bye!